Sabing ang kanilang salaysay ay kasinungalingan at binabawi na nila ito. Pinangakuan di umano daw sila ng malaking pera ni Balingod pero dahil hindi nangyari at gusto nilang matahimik na buhay, ayaw na nila ng mga kaso kaya kumuha sila ng abogado, gumawa ng salaysay at pasinungalingan yung kanilang unang testimonya o yung una nilang salaysay. O, di ba? Ganun lang kadali. Dati, ipaglalaban ang tama. Ipaglalaban natin yung tama, walang makakapigil. Tapos, ngayon, hindi tama ang pinaglalaban namin noon. Kasinungalingan ang sinabi namin noon. Di ba? O ngayon, lalo akong naniniwala na yung una nilang sinabi ay tama dahil hinabol talaga sila para bumaliktad. Hindi naman tayo maniniwala na out of their own volition babaliktad sila or out of their own volition mag-re-recant ng kanilang testimony o yung kanilang salaysay. Hindi naman siguro. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. And things that are happening now during ito sa Marcos administration, lalo na lately na pati nga mga senador, di ba? Tinatakot na kakasuhan pag hindi bumaligtad, ayan pa kaya. Wag kami. Diba? Wag kami. Ha? Hindi kami naniniwala sa mga pautot ninyo. Yung unan yung sinabi, yun ang tama. At yun ang dapat imbestigahan. Dahil pag yun ay nagkaroon ng corroboration ng ibang ebidensya, tapos ang laban. Talagang konektado sa Malacanang yung malaking nakawan. Oy, mayroon ng mga pondo yung mga tulay sa Ilocos Norte. Nandoon si Vince Dizon at si Congressman Sandro Marcos at sinasabi nilang nabigyan ng pondo yung tulay sa Pidig, sa Libnawan at sa Istansya para ito'y hindi na maging Super Mario Bridge. At pipilitin daw ng administrasyon na ito, ng DPWH na matapos ngayong taon na ito. Hindi kami magtataka kung gano'n ang gagawin. Dahil nga gusto ng administrasyon na ito na walang masilip sa Ilocos Norte. Walang makitang masama sa Ilocos Norte. Kaya lang, ito yun. Kahit na anong gawin nyo sa mga dokumento na nandyan, sinasabi talaga na yung mga tulay na yan ay dapat tapos. Bakit? It is the construction or the completion of a bridge. Yun. Kung pinonduhan man ngayon dahil sinasabi niyong phase 1, phase 2, di dapat naka-indicate yun doon sa unang program of works na phase 1 yun. At dahil hindi, katulad ng Istansya na almost completed at 39 million, ganun din naman yung Pidig. It's almost the same amount. Libnawan, almost the same amount. Or mas malaki pa nga yata eh. Kaya, sir, kahit anong gawin ninyo, nasa mata na ng publiko na merong nangyaring kababalaghan dyan at pilit yung tinatabunan. Ang iniisip ko na lang, paano nyo lulusutan yung doble-doble ang pondo, yung walang proyekto, at yung pare-pareho ang picture ng accomplishment. Di ba? Kasi galing yan sa portal nyo. Alam namin na yung portal ninyo ngayon, marami na ang binawas. Marami na ang tinanggal na hindi na makikita. Kahit nga coordinates, nahihirapan na eh. But nauna kami. Nakakuha kami. And that is why we are informing the Filipino people na doon sa Ilocos Norte is not as clean as what you think. Dapat sila yung halimbawa, pero hindi yun ang nangyari. Now, paano yung ibang mga distrito na hindi anak ng Pangulo, na may problemang kahalintulad ng kay Marcos, mapupondohan kaya?
Ito ang tanong na isa, saan kumuha ng pondo? Dahil hindi naman yan appropriated sa 2026. Di ba? Alam nyo, lahat ng tanong natin, lahat ng kasagutan sa pagnanakaw, sa liability ng bawat isa na nasa gobyerno ngayon, doon lang sa panahon ni Inday Sara Duterte natin makikita. They will be held accountable by the Vice President. The only challenge that we have now is to see to it that the Vice President will be able to run. Winning is not a problem for the Vice President. It is the effort of this government to prevent the Vice President to run. Because surely, if the Vice President will be able to run in the 2028 elections, wala na silang magagawa. Goodbye, Philippines. You will go to Muntinlupa.